Magandang umaga po sa ating lahat at maligayang kapistahan ng Pentecostes. Palakpakan po natin ang Panginoon. Happy birthday po sa ating lahat, no? Kasi sabi nga ay kanina sa pambungad pinaliwanag na ang Pentecostes ay tinuturing na pagsilang ng simbahan, no? Kaya batiin niyo yung katabi niyo, happy birthday. Yan. Yan. Happy birthday. Alam nyo, alam natin na sa ating unang pagbasa, ang mga apostol na nasa isang silid, no, ay nag-aantay kasama ni Maria at mga ilang babae sa pagdating ng Espiritu. At dumating na nga sa kanila, no, noong panahong iyon na para mga dilang apoy. At sila ay binigyan ng mga handog. Kumbagay, sabi nga, pag Espiritu Santo pag-uusapan mo, no, yan ay nagkakaloob ng mga handog, no? At ano bang biyaya ang kanilang natanggap sa Espiritu, no? Magandang tignan sa ating mga pagbasa, no, ngayon. Una, no, ang handog, no, ng pagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang lengguwahe. Di ba ganyan na nangyari? Paglabas nila sa silid, nagsalita na sila, nagkwento sila tungkol kay Jesus. Mga pangkaraniwang tao, nagulat nga yung mga nakinig sa kanila dahil sabi nila, mga hindi naman aral itong mga ito, no? Kumbaga parang pakiramdam nila, mga walang alam ito. Pero bakit ang gagaling nila? At yan ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila para ipalaganap ang mabuting balita ni Jesus, ang kanyang salita at gawa. Magandang isipin na ito ay tinanggap din natin nung tayo binyagan, no? Ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo. At nung bininyagan tayo, no, ang ipinataw din po sa atin ang tungkulin na maging pari, hari at propeta, di ba? Kaya yung pagiging propeta, no, katulad ng mga apostol, ay dapat nating, no, pangatawanan at isabuhay. Minsan naisip ko nga, no, pag tayo ba'y nagsasalita, pag tayo ba'y nagkikwentuhan sa tahanan, o kung saan man tayo naroroon, ang kwentuhan ba natin ay kwento ni Jesus? Kwentong Diyos. Kasi iba ang kwento, kwentong K-drama. Diba? Kinikwento ay kung ano yung latest sa Netflix. Yung mag-asawa daw, 3 na lang ang pinag-uusapan sa buhay. Pag nagkikwentuhan sila, minsan di pa nga kwento nag-aaway pa. Ano yon? Pera, pera at pera. Pero yung mga anak, no, ay nagagaya. Kaya ang kwento din nila, baon, baon at baon. Di ba? Sana hindi po gano'n, no? Ang Espiritu Santo ay binigyan tayo ng kapangyarihan para ikwento si Jesus. Pag kinwento natin si Jesus sa salita at gawa, matatamo natin yung sinasabi sa Salmo Responsorio na ang Espiritong sinugo ng Diyos, tanay, babaguhin tayo. Tayo ay babaguhin. Ikalawang handog ay nasasaad sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol. Narinig po natin na may isang espiritu pero maraming handog. Ang ginagamit ng salita ay karisma. Ibig sabihin, handog ng paglilingkod sa Diyos. Pag sinabing paglilingkod, ay marami yan, maraming aspeto. Pwede kang maging lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging mabuting asawa, pagiging mabuting magulang, mabuting anak, o isang tapat na naglilingkod sa maaaring pampubliko o pribadong tanggapan, kung saan ka nagtatrabaho, no? Saan ka mang naroroon, no? Kaya dito sa ating parokya, kapag ikay naglilingkod at ibinabahagi mo ang iyong panahon, ang iyong talino, ang iyong yaman para sa simbahan. Kaya maganda isipin, no? Hindi dapat tayo makasarili, iniisip lang ang ating sarili. Dapat tayo din, no, ay lumalabas sa ating sarili
at naglilingkod sa Diyos at kapwa. Ito'y handog na natanggap, handog ding ibinabahagi. Pero meron pa pong ikatlo. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, nung si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad, hiningahan niya ang kanyang mga alagad ng Espiritu Santo. At ano ang kanyang ipinagkaloob? No? Ang ganda nga po, no? Sabi niya rito, no, na tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. So ito yung handog ng pagpapatawad, Diyos. Alam nyo, magandang isipin na kilala natin ang ating sarili, tayo makasalanan. At palagi nating minimithi na tayo'y kahabagan ng Diyos, patawarin niya. At kahit sa ating pakikipag-ugnayan, kakasaktanan, tayo hinahamon din, no, na magpatawad. Kaya pag tayo nangungumpisal, alam niyo ba, ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ang kakayahang magpatawad. Kaya dapat na isasabuhay nga natin yung nasasaad sa ating panalangin, Ama namin. Patawarin mo kami, di ba, Panginoon? Katulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Kaya itong pagpapatawad na handog ay pagpapatawad din na inihahandog sa ating kapwa. Tatlong handog ng Espiritu Santo. No? Magandang isabuhay natin sa buhay Kristiyano. Ang handog ng pagpapahayag, pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita sa ating salita at gawa. Ang handog ng paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. At ikatlo, ang handog ng pagpapatawad na natamo natin at dapat ibahagi din pagpapatawad sa ating kapwa. Amen.